Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion itong post ng Daily Tribune. Tacloban City, sabi dito, Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa surrendered to authorities on Thursday morning after a court issued a warrant for his arrest in connection with a murder case. Okay. So, basahin natin sa comments section. Yan. So, ang gaba dili magsaba. 'Di ba nakakulong na ito dati panahon ni Tatay Digong? Tapos nakalabas panahon ng Marcos Jr. O ngayon kulong na naman. Okay, sandali ha. Okay, ito na yung article. Basahin ko ha. Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa surrendered to authorities on Thursday morning after a court issued a warrant for his arrest in connection with a murder case. The warrant was issued on Wednesday by Branch 14 of the Regional Trial Court of Cebu City, presided over by Judge Merlo Pasco Bagano. The court ordered Espinosa's arrest along with 4 other accused and recommended no bail. Ay, mahirap ito. Espinosa's co-accused were identified as Ronald Danieles Bolak, Eddie Mar Mitra, Marcelo Adorco, and a person identified only as alias Ronel. The mayor had not been seen at the Albuera Municipal Building since last week of January. In previous Facebook Live videos, Espinosa said he was limiting public appearances due to security concerns. He said he kept his whereabouts known only to a few trusted individuals to avoid a repeat of what happened to his father, former Albuera Mayor Rolando Espinosa, who was killed while in detention at Baybay City Provincial Jail on 5 November 2016. Supporters of Espinosa had claimed that the case filed against him is politically motivated. Espinosa said he had filed a leave of absence and designated his sister, Vice Mayor Mariel Marinay, as acting mayor. Ayun. So, at least klaro na, no? Na, kasi ang alam ko, pwede pa rin siya maging mayor kahit may kaso na hindi pa naman final verdict ang korte. Ito, ongoing, mag-undergo pa siya ng trial. Kasi nga si Senator Reyla de Lima, panahon ni Tatay Digong, nakulong na rin siya. So hindi naman siya nag-leave of absence bilang senador. So ginampanan niya yung tungkulin niya bilang senador habang nasa kulungan sa Camp Crame, Custodial Center. So ito, maganda dahil may kapatid siya. Grabe ano? Magkapatid nanalo sa Albuera. Grabe. Only the Philippines. So, politically motivated, I don't know. The fact na nag-issue yung judge ng warrant of arrest, mayroong puruhan. Okay. Probable cause. Hindi pa naman, wala pang, anong tawag nito? Wala pang guilty verdict. Kailang, he has a day in court. Ang mahirap lang, nakakulong na siya ngayon. Believe din ako sa kanya dahil pinili niyang nag-surrender. Kasi pwede naman siyang magtago-tago. But anyway, sanay naman siguro dahil nakakulong na siya last time. So, anong lesson natin dito? Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Kaya, ako,
ito personal testimony na nung una, nung kabataan ko pa, nakagawa rin ako ng hindi maganda. Kaya yun, yung buhay ko noon magulo. Pinangarap kong magkaroon ng maging mayaman, magkamit ng maraming pera, mga ari-arian at iba pa. Hindi ako kontento sa ano lang. So, may mga hindi magandang ginawa. Kaya lang yung buhay ko naging magulo. So, hanggang dumating ang panahon na nakita ko yung kawalan ng direksyon ng buhay ko. At humingi ako ng tulong ng Diyos. Isinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. At salamat na lang dahil basta talagang ibigay natin ang buhay sa Panginoon, God will respond. Basta sa Matthew, sabi niya, "Come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest." So mula nung isinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, yung hangarin ko noon na magkamit ng limpak-limpak na salapi, nawala na yun. Ngayon, may contentment na ako, may kaligayahan na ako sa buhay. So, yung pera, hindi na yun yung sinusunod ko. Kailangan ko pa rin ng pera. So, yung sinasabi sa Bible na the love of money is the root of all evil. Patunayan ko yan sa buhay ko. Kaya, hindi masama yung magkaroon ng kwarta. Kailan kung yun na lang ang palagi mong inaambisyon, yumaman, na hindi naman maganda yung pamamaraan na pagkamit mo ng kayamanan. Wala rin. So, mahirap pong makulong. Dahil wala kang kalayan. Kaya nga PDL Person Deprived of Liberty. So, ang mas grabing kulungan, bawat tao na nakakulong sa kulungan ng kasalanan. Kailang ang Panginoong Hesus, siya lang po ang makakapagpalabas sa atin sa kulungan ng kasalanan. Ay sabi niya, "And you will know the truth, and the truth shall set you free." Yung truth po ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya nakalabas ako sa kulungan ng kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan salita ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na mo ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. O karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na ni itsura sa unang balay ni Angkol ngilang ipuy-an karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gid siya.
Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. O, labaw na sa nagtabang sa amoa. Daghang salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among mga kuan problema sa among panimalay. Nga nakuan namong kuan atop, nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay? 20 na nakapin katuig among balay. 20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid so karon pa magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.